Sama-sama tayo mag-aral ngayon ng salita ng Panginoon. And are you ready to receive the word of the Lord? No, kung ready nga po tayo, ilagay natin sa comment section, ready, ready, or I am ready. Praise God, praise God. If you have your Bibles with you, Joshua chapter 1, verse 1. Joshua chapter 1, verse 1. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people, get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give them, to the Israelites. I will give every place where you set your foot, as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country, to the Mediterranean Sea in the west. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. If you need a title para po sa message ngayong araw na ito, pinamagatan ko po siyang Presence is the Difference. Presence is the difference. Lagay nga po natin sa comment section, presence. Presence. Alam niyo po mga kapatid, isa sa hindi po natin may iwasan sa ating buhay ay yung tinatawag po nating transition. Transition. Some of us, magpapasok na naman next Monday, bagong school, bagong course, or maybe bagong trabaho, bagong opportunity, bagong responsibility, bagong environment, bagong chapter. Yung pagbabago is constant. Lahat po yata sa mundo nagbabago. Even yung katabi mo, nagbabago. May mga season ng transition. May season na pinagpapala ka, may season na nawawalan ka. May season na nagbabago ang lahat. May season na hindi mo alam kung paano ang uusad. And maybe, yung iba po dito, bago kayo sa ganitong klaseng mensahe, or bago kayo sa ganitong klaseng journey, or nagsisimula po kayo to encounter the Lord and palalimin po yung inyong pananampalataya sa ating Panginoon. Or baka ilang buwan pa lang kayo nagsisimba. First time nyo sa ganitong online worship experience or excited ka. And meron ding takot. Na pastor, pagka po ba nagbasa ako ng Biblia? Pastor, kapag po ba nag-start akong manalangin? Pastor, kapag po ba nag-start akong umattend sa Gia Kabanatuan? Magbabago po ba talaga ako? Kaya ko ba talagang iwan yung dati kong buhay? Magpapatuloy po ba talaga ako? Kaya ko po ba talagang maging Kristiyano? And most of the time, isa po sa nakakatakot, di ba? Minsan natatakot tayo kasi kailangan natin ng explanation. Kapag merong transition, kapag merong change, kailangan natin ng explanation. Alam niyo po, isa sa, kung magiging personal ako na kwento ngayon, isa po sa parang, mabilis po ako na naiinis, no? Yung kapag po may biglaang traffic, halimbawa doon sa lugar po na yon o doon sa kalsada po na yon, hindi naman talaga na-traffic doon on a usual day, tapos bigla na lang nagkaroon ng traffic and yung wife ko si Eunice, tinatanong ko siya, bakit ba traffic dito? No? Gusto ko ng explanation, parang gusto ko ng reason. And ang sasagot niya sa akin, hindi ko rin alam, pares lang din naman tayong bago dito, pares lang din naman natin kararating dito sa kalsada na to. Ganyan po tayo, no? At some point sa ating buhay, kapag may mga transitions, pag may mga pagbabago na nangyayari sa ating buhay, gusto natin ng explanation. Dumaan ka sa heartbreak, gusto mo ng explanation. Dumaan ka sa failure, gusto mo ng explanation. Kung dumaan ka sa disappointment, gusto mo ng explanation. May natapos na relationship, may natapos na friendship, gusto natin ng explanation. You lost someone that you love, gusto natin ng explanation. But mga kapatid, yung Joshua chapter 1, it teaches us something powerful. Merong tinuturo yung scripture na binasa po natin kanina, na yung greatest assurance na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon is not explanation. Hindi sa lahat ng pagkakataon na nanghihingi tayo sa Panginoon ng explanation, ng reason, makukuha natin agad. Because the greatest assurance that God gives is not explanation. The greatest assurance that God gives is His presence. That's why the title of this preaching is Presence is the Difference. Joshua chapter 1, nagsimula po yan in a very unexpected way. Hindi po celebration,
hindi breakthrough, hindi victory. It begins with loss. Lagay po natin sa screen. Sabi dito, Joshua chapter 1 verse 1, after the death of Moses, the servant of the Lord. Moses. Si Moses yung kasama nila sa wilderness. Si Moses yung ginamit ng Panginoon para isend doon sa Faraon at maggawa nung sampung himala, nung 10 salot. And si Moses yung nagtawid sa kanila sa Red Sea kasama nila. Si Moses yung kasama nila nung binigay yung 10 Commandments. Nasaksihan nila yung manna from heaven, yung fire, yung haliging apoy at haliging ulap from the Lord through Moses and with Moses. Moses represented leadership. But Moses is dead. Hindi lang to basta simpleng detail, hindi lang to basta simpleng pangyayari sa buhay ng mga Israelita and kay Joshua, because Moses represented security, stability, direction. 40 years. Imagine that. Yung tao na kasama mo ng mahabang panahon, yung mentor mo, yung leader mo, yung taong nilulook up mo, bigla na lang nawala. Joshua spent 40 years serving under Moses. Nakita niya kung paano mag-lead si Moses. Nakita niya kung paano mag-pray si Moses. Nakita niya kung paano magtiwala si Moses sa ating Panginoon. Si Moses was stable, siya yung safe place ni Joshua. Then dumating yung pagkakataon. Moses was dead. Then suddenly, Moses was dead. Loss, pain, uncertainty. At marami dito, alam kung anong pakaramdam ng transition. Alam nyo yung pakaramdam ng nawalan. Sino po dito yung nawalan? No, pwede nyo itaas yung, i-comment dyan yung parang nakataas na kamay na emoji. Hindi ko alam yung tawag. No? May nawalan, may nagbago, may iniwan, or maybe may nagsarang pintuan or opportunity. Merong natapos na friendship or relationship. There's a transition. Inevitable ang transition. Inevitable ang pagbabago. Hindi natin yan may iwasan. How I pray, mga kapatid, na mag-stop yon, no? Kahit nga tayo minsan nagbabago yung feelings natin. Nagbabago yung ugali natin. Nagbabago presyo ng bilihin. Nagbabago yung sistema. Pero alam nyo, sa lahat ng nagbabago, merong hindi nagbabago. Alam nyo kung ano yun? Yung salita ng Diyos. Yung salita ng Panginoon as the supreme ability to withstand the test of time. Yung katabi mo nagbabago, yung sistema nagbabago, yung presyo ng bilihin nagbabago, yung presyo ng gasolina nagbabago, yung presyo ng pamasahe nagbabago, yung ugali ng kasama mo sa bahay, pabago-bago. Pero ang ating Panginoon ay hindi nagbabago. In every transition, mga kapatid, nandun yung faithfulness ng ating Panginoon. Say amen. Amen. Now, I will share 3 points, mga kapatid, about God's presence. Number 1, God's presence, lagay po natin sa screen, God's presence through transition. Favor naman, pwede bang ilagay mo sa comment section, transition. Transition. Now, Joshua lost Moses. Joshua chapter 1 verse 1 begins with that news, with that bad news. Or I should say, a transitional news. After the death of Moses. Now, what's the context? Bakit ba nagsimula yung Joshua 1 sa pagkamatay ni Moses? Sa Deuteronomy, basahin po natin, Deuteronomy chapter 34, verse 8, the Israelites grieved for Moses in the plains of Moab 30 days until the time of weeping and mourning was over. Sabi pa ng same chapter po na yan, si Moses was then 120 years old. Yung kanyang mata ay hindi po nanlabo, pero kinuha po siya ng Panginoon. And in their custom, normal po na magluksa for 7 days. Pero si Moses, hindi po siya nobody. Moses was someone else. Moses was their leader. Hindi po sila nagluksa for 7 days. They grieved for 30 days. Mga kapatid, tignan natin, no? Basahin natin unti-unti yung verse. The Israelites grieved for Moses in the plains of Moab 30 days until the time of weeping and mourning was over. I really love that phrase, until. Ibig sabihin, nagbibigay siya, it denotes na meron talagang pagdadaanan pero hindi doon natatapos. Ibig sabihin, merong season na magugutom ka, merong season na magtatanong ka, merong season na mape-pressure ka,
Merong season na harap ka sa malaking decision. Merong season na magde-decide ka, ibubuksan mo pa rin ba yung negosyo or hindi na. Merong season ng yung buhay na magde-decision ka, aalis ba ako o hindi. Magstay ba ako dito sa ibang bansa o hindi. Merong season ng iyong buhay na harap ka sa iba't ibang klaseng pakiramdam, iba't klaseng desisyon. Merong weeping season, merong mourning season, magdududa, may pressure, magtatanong, may disappointment, may failure, pero hindi sa lahat ng pagkakataon, failure ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon, disappointed ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon, you are weeping. Hindi sa lahat ng pagkakataon, you are mourning. Hindi sa lahat ng pagkakataon, you are asking. Hindi sa lahat ng pagkakataon, you are grieving. Darating yung time na yung grieving, yung mourning, yung pain, yung weeping, until the time of it was over. Lagay po natin sa comment section, over. Hindi palaging iiyak. Hindi palaging magtatanong, hindi palaging magkukumpara, hindi palaging nasasaktan until the time of weeping and mourning was over. I don't know which this for, pero gusto kong sabihin sa'yo, maybe nandyan ka sa season na yan that you are asking the Lord, you are weeping and you are mourning because you lost someone, you lost an opportunity, you lost that job, you lost that business, you lost that deal, you lost that entrance exam, you lost that board exam. But kapatid, hindi pa tapos sa'yo ang Panginoon. Hanggat buhay ka pa, hanggat humihinga ka pa, hanggat nandyan ka pa, meron pa ring plano ang Panginoon para sa'yo. Hallelujah. Ilagay po natin sa comment section, until it was over. Until it was over. Amen? Kaya pagdating ng Joshua chapter 1, after the death of Moses. After the death of Moses. Notice this. Joshua lost Moses. Nawala kay Joshua, nawala sa Israel, si Moses. But Joshua did not lose God. As if sinasabi ng Panginoon, Joshua, alam ko nawala yung kasama nyo for 40 years. Alam ko nawala si Moses. Alam ko nawala yung tinuturing mong leader, yung source ng stability and security. Pero Joshua, gusto kong sabihin sa iyo that yung journey towards the promised land, this whole conquest, it's not about Moses. It's all about me. It's all about God. Na gustong turuan ng Panginoon si Joshua. Joshua, be strong and be courageous. Magtiwala ka sa akin. Huwag ka lang dumepende doon sa mga bagay na nawala ko. Dumepende ka doon sa kamay ng Panginoon na hawak ka, ano man ang mangyari. Amen. There were seasons ng buhay natin na tinatanong natin ng Panginoon, Lord, gaano katagal yung grieving? Lord, gaano katagal yung pain? Lord, gaano katagal tong healing process? Pero tingnan niyo ang Panginoon, hindi niya minadali si Joshua. The Israelites grieved for 30 days because God acknowledges grief. God acknowledges pain. God acknowledges transition. Even si Jesus wept. John 11:35. Minsan, pakiramdam natin, kapag Christian na tayo or believer tayo ng Panginoon, dapat mabilis tayong mag-move on. Hindi. Kapatid, God understands seasons. God understands loss. Pero after ng mourning, after ng weeping, hindi po natapos doon. As if sinasabi ng Panginoon, Joshua, you lost Moses, but you didn't lost me. Joshua, wala na si Moses, pero tuloy pa rin ang vision, tuloy pa rin ang mission, tuloy pa rin ang purpose, tuloy pa rin ang journey towards the promised land. Kaya sabi ng verse 2, Moses, my servant, is dead. Now then, get ready. Get ready. Kung meron kang katabi ngayon, sabi mo sa kanya, get ready. Papunta na sa iyo yung preaching. Hallelujah. Hindi sinabi ng Panginoon, Joshua, bumalik ka muna sa dati ha. Magpagaling ka muna. Di ba may mga tao, di ba may mga kaibigan tayo na masyadong minamadali yung proseso natin. And minsan, nag-overthink ka na rin kasi inisip mo, bakit ganon? Dapat pala magaling na ako ngayon. Dapat pala healed na ako ngayon. Kapatid, if you are in that mourning season or weeping season, or nasa season ka ngayon that you are asking God, mga kapatid, i-endure natin yung season po na yan. Sinabi ng Panginoon na Joshua, bumalik ka muna sa dati, or Joshua, hintayin muna natin na mawala lahat ng sakit or takot mo. Kundi ang sinabi ng Panginoon, get ready. Get ready. Because sometimes, God allows
painful transitions to prepare you for your next assignment. I don't know who is this for, pero hindi mo ba napapansin, hindi lahat ng kasama mo noong 2024, kasama mo pa rin ngayon? Hindi lahat nung kinabibisihan mo o pinaglalaanan mo ng oras ng 2024, pinagkakabalahan at pinaglalaanan mo pa rin ng oras ngayon. In essence, mga kapatid, merong transition. And sometimes, yung transition, painful. Most of the time, yung transition, meron talagang tatanggalin sa'yo. It's either tao, or maybe opportunity, or maybe resources na hawak mo, or maybe pride, mga kapatid. Maybe may tatanggalin talaga sa iyo yung transition. So that, tuturuan tayo ng Panginoon na huwag kang dumepende dun sa mga bagay na meron ka during those transition. Na dumepende tayo sa ating Panginoon. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon kay Joshua, Joshua, hindi ka lang basta nawalan. May pupuntahan ka. Hindi natapos yung purpose kay Moses, nagpapatuloy sa'yo. Hallelujah. Yun naman ang kagandahan, mga kapatid. During those transition phases of your life, no? Punong-puno ng transition yung buhay natin. Dati elementary, then naging high school, sa biyaya ng Panginoon, naging college, nakapag-board exam, or kung hindi nag-board exam, nagtrabaho, nagnegosyo, nagkapamilya, nagkaanak yung mga anak, lolo, lola ka na ngayon. Punong-puno ng transition ang buhay. Punong-puno ng next chapter ang buhay. Punong-puno. Pero mga kapatid, sa ating Panginoon, every transition, merong purpose. Minsan may aalisin ng Panginoon, hindi dahil galit siya sa iyo, kundi dahil meron siyang gustong gawin sa iyong buhay. Merong tinatanggal ang Panginoon na old habits. May tinatanggal ang Panginoon na old mindset. May tinatanggal ang Panginoon na old identity. May tinatanggal ang Panginoon na pride. Yung dati nating buhay, inaalis ng Panginoon because God is preparing you for something. Joshua lost Moses. But Joshua did not lose God. Tingnan mo sabi ng verse 5. Hindi ko ito nabanggit kanina sa morning service. Pero sabi ng verse 5, As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you, nor forsake you. Tingnan mo hindi sinabi ng Panginoon, tingnan natin yung verse, naka-flash ngayon sa screen. Hindi sinabi ng Panginoon, I'll send someone exactly like Moses. Hindi sinabi ng Panginoon that I will use someone exactly like Moses. Kundi ang sinabi ng Panginoon, as I was with Moses, transition, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Sometimes we think, mga kapatid, yung security natin galing sa tao. Yeah, di ba minsan, pagkakaharap mo yung mga kumari mo at nagkakatsikahan kayo at meron kayong tao na nasisiraan, tuwang-tuwa ka. Because your security is based on people. Kaya yung kapag yung mga kumari mo, biglang hindi ka na pinansin, nawawala ka na sa mood. Kasi nasanay ka, ikaw yung center of attraction. Sometimes we think our security comes from people. Mga kapatid, people matter. Mentors matter. Church matters. Community matters. Our leaders matter. Your work matters. Your business matters. Your family matters. Pero ultimately, our security is not from people. Our security during those transition periods, our security is in God's presence. Because people can fail. Friends can leave. Friends can betray you. People can betray you. People can hurt you. Circumstances can change. Feelings can change. Pero yung salita ng Panginoon, it will remain. Amen? Amen? Nagbago yung paligid ni Joshua. Nagbago yung season ni Joshua. Nagkaroon ng transition. It's a new season for Joshua. Nagbago yung season, nagkaroon ng transition, pero same faithful God. Aren't you grateful? Aren't you thankful, mga kapatid? Bukas, June 1 na, depende sa timeline ng nanonood ngayon. Pero bukas dito sa Pilipinas, June 1, 2026 na, pang-anim na buwan na ng 2026. Ang daming nangyari na itong nakalipas na buwan na maganda at hindi maganda, inaasahan mo at hindi mo inaasahan, mga bagay na sumubok sa iyong pananampalataya, nagpahina o nagpalakas ng iyong pananampalataya. Pero sa kabila ng lahat, mga kapatid, nananatiling tapat ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid,
Hindi pinaramis ng Panginoon na palaging madali ang buhay. God never promised easy, but God promised His presence. Hindi tinatanggal ng presence ng Panginoon yung presence ng transition. Hindi palaging magbibigay ng explanation yung presence ng Panginoon. But God's presence carries you through transition. You can survive. Kakayanin mo kahit mahirap. Kakayanin mo kahit nakaka-disappoint. Kakayanin mo kahit minsan maraming tanong. Kakayanin mo kahit hindi mo pa kabisado. Kakayanin mo kahit minsan nagdududa. Kakayanin mo kahit natatakot. Hindi dahil malakas ka, kundi dahil sinasamahan ka ng Diyos. Amen? Transition. Maybe nasa season ka ngayon of transition, magpapalit ng buwan, and magpapasukan, kinakabahan ka because you have that new school, new job, a new opportunity, new business deals, and hindi mo alam kung anong dapat mong gawin, hindi mo alam kung paano magsisimula. Maybe you're strong on the outside, but learning and weeping on the inside. But kapatid, yung assurance hindi galing dun sa sarili mong lakas, yung assurance ay galing sa presensya ng ating Panginoon. Again, nawalan si Joshua, nawala si Moses, pero nandun pa rin ang Diyos, sapagkat ang Diyos hindi nagbabago. Number 2, God's presence produces courage. Sabihin po natin courage. Lagyan natin sa comment section, courage. Basahin natin Joshua chapter 1, verse 6 hanggang 7. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors, to their ancestors to give them. Verse 7, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Question. Kung ang pangako ng Panginoon kay Joshua, lagi niya silang sasamahan, bakit sinabi pa ng Panginoon, be strong and be courageous? Kung ang promise ng Diyos kay Joshua, lagi kitang sasamahan, I will be with you. Bakit pa sinabi ng Panginoon that be strong and be courageous? Well, in fact, hanggang verse 9 sinabi yan, be strong and be courageous. Naulit pa sa verse, I guess 16 or 18, that be strong and be very courageous. Bakit inuulit? Diba? Yung mga magulang natin, o yung teacher natin, diba? Bakit nila paulit-ulit? Bakit sila paulit-ulit? Di ba, minsan sinasabihin mo, parang silang plaka yun, paulit-ulit, parang silang plaka naman, di ba? Pero bakit paulit-ulit? Because, hindi porke kasama mo ang Panginoon, hindi na haharap sa testing. Hindi porke kasama mo ang Panginoon, wala lang temptation, wala lang confusion. Hindi porke kasama mo ang Panginoon, wala lang pagsubok ang buhay. Sinabi ng Diyos kay Joshua, be strong and be courageous because courage was needed. Nasa harap nila yung Jordan River. Nandun sa harap yung kanilang enemies. Merong conquest sa harap nila. Merong leadership responsibility sa harap niya. Merong pressure sa harap niya. May takot sa harap niya. And courage is needed. Pero hindi porke yung tapang na sinasabi po dito, hindi yung tapang na gumaganti ka kapag ka may kumanti sa'yo. Di ba yung mga bata, naalala niyo po kung sino dito yung mahilig sa suntukan? Di ba nung bata kayo? Pag yung mga bata, una, di ba, tagbubungguan ng yung braso muna, ganun muna yan eh. Parang may level-level, di ba? May level-level yung suntukan ng mga bata. Braso muna, then siko, tapos pag-aamba na, susumbong kita sa papa ko, di ba? Susumbong kita sa kuya ko, di ba? Tumatapang ka dahil alam mo na merong someone mas malaki sa inyo na pwede kang ipagtanggol. Alam mo sa buhay, diba? I notice mga kapatid, hindi porke lagi mong kasama ang Panginoon, hindi porke hindi tayo iniiwan ng Diyos, hindi na natin kailangan na hindi matakot o maging tawag dito na maging matapang na lang palagi. Hindi ito yung tapang na gumaganti. Hindi yung parang Andres Bonifacio na atapang-atao, hindi yun. But yung courage na sinasabi dito, may presence of testing, may presence of pressure, may presence of disappointment, may leadership pressure si Joshua, pero dahil merong courage na nanggagaling sa Panginoon, kayang-kaya niyang lampasan. Kayang-kayang lampasan, kayang-kayang magpatuloy.
dahil nakatingin sa ating Panginoon. Most of the time, naapektuhan yung courage mo, naapektuhan yung strength mo, base sa yung nakikita. Humihina pananampalataya mo, base sa nakikita mo. Kaya sabi ng Scripture, we live by faith and not by sight. Sabi pa ng Hebrews chapter 12 verse 1, we fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Tingnan nyo sabi ng Scripture, fix your eyes on Jesus. Pero hindi porke sinabi na fix, wala ka ng ibang pwedeng tignan. Yung author ng Hebrews, sinasabi niya, maraming pwedeng tignan sa paligid, nandiyan yung presence of pain, nandiyan yung presence of disappointment, nandiyan yung presence of pressure, nandiyan yung presence of nandiyan yung comparison, nandiyan yung testing, nandiyan yung past mistakes, nandiyan yung present circumstances, nandiyan yung uncertainty of future, nandiyan yung silent battles, nandiyan yung laban sa pamilya, nandiyan yung laban mo sa iyong health, nandiyan yung laban mo sa iyong financial. Pero kapatid, sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, you fix your eyes on Jesus. Hindi nun binubura yung iba na pwede mong tignan. Kasi pwede mong tignan yung mga katabi nun. Pwede mong tignan palagi yung pagsubok. Pero sabi ng salita ng Panginoon, you fix your eyes on Jesus. Parang si Peter. Naalala niyo si Peter? Nung naglalakad siya sa ibabaw ng tubig. Nung una nakatingin siya kay Jesus. Di ba? Nakatingin siya kay Jesus. Pero nung nawala yung focus niya kay Jesus, unti-unti siyang lumubog. Maraming dahilan para lumubog ka. Pero isa sa magpapabilis ng paglubog ng iyong pananampalataya, tanggalin mo yung tingin mo sa Panginoon. Ibaling mo sa iba. Maraming reason. Huwag ka mag-pray, lulubog ka. Huwag ka magbasa ng Bible, mabilis ka, lulubog ka. Huwag kang magsimba, huwag kang mag-attend ng mga connect groups, lulubog ka. Pero para mapabilis yung paglubog mo, huwag ka tumingin sa Panginoon. Kaya sabi, we live by faith and not by sight. You fix your eyes on Jesus. Ibig sabihin, hindi tinatanggal ng pagtingin mo sa ating Panginoon yung presence of testing. Pero dahil nakatingin ka sa ating Panginoon, dahil nakatingin ka sa Kanya at nakafocus ka sa Kanya, dahil siya yung assurance mo, and yung presence siya nagbibigay sa'yo ng courage, kahit dahan-dahan nagpapatuloy ka. Kahit natatakot ka, ginagawa mo pa rin. Kahit na nagdududa ka, you still show up and you still do it afraid. Why? Because God's presence produces courage. Anong sabi ng Philippians chapter 3, verse 12 hanggang 16? Philippians chapter 3, verse 12 hanggang 16. Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that which Christ Jesus took hold of me. This is Apostle Paul, sumusulat siya sa mga taga-Pilipos. Sinasabi niya, dinidescribe niya sa earlier verses yung kanyang journey, di ba? Yung kanyang hope for the resurrection, the glorious body. Sinasabi niya yung lahat. And si Apostle Paul, ang dami niyang nabuksang simbahan, yung kanyang missionary journeys, he preached the gospel on the Gentiles, ang dami niyang nagawang himala. Pero sabi niya sa verse 12, hindi sa sinasabi ko na naabot ko ng lahat. Hindi sa sinasabi ko na naabot ko na yung perfection. Kundi ang ginagawa ko ay press on. Sabi niya natin sa comment section, ilagay nga po natin, press on. To take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Verse 13. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Pero anong ginagawa niya? Ang dami niya nang ginawa, pero ano pa rin ginagawa niya? He press on, forgetting what is behind and straining, moving forward to what is ahead. Verse 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me. Heavenward, the upward call in Christ Jesus. Mga kapatid, I don't know kung para kanito to. And maybe you're stuck. Yan yung isa sa pinakamahirap na pakiramdam. You're stuck. Alam mo yung parang hindi ka umuusad. Isa sa isa sa danger ng Christianity, the illusion of satisfaction. Na naging satisfied ka na attending online worship experiences, you're satisfied na palagi na lang once a year nagsisimba, that you're satisfied every once a month na lang nagbabasa ng Bible kasi okay ka naman, achiever ka naman, okay naman, nakakain ka naman, nakapagtrabaho naman, that you're satisfied. But you are no longer hungry. Wala na yung kauhawan and eagerness mo to really dive in and magkaroon talaga ng malalim na pagkakilala sa Panginoon. Mga kapatid,
Sino si Jesus sa'yo? Sino ang Panginoon sa'yo? Paano mo siya nakikilala? Paano mo siya nakikilala? Is He your healer, your restorer, your father, your deliverer, your defender? Sino siya sa'yo? Mga kapatid, bawat araw, that's an opportunity para mas makilala mo pa ng mas malalim ang ating Panginoon. You fix your eyes on Jesus, forgetting what is behind. Mga kapatid, hindi sinasabi ni Apostle Paul na makakalimutan mo na lahat ng mga nangyari noon. Pero in essence, mga kapatid, hindi natin kayang kalimutan kung ano nangyari noon. Hindi mo kayang kalimutan yung mistake na nagawa mo noon. Hindi mo kayang kalimutan yung abuse na nangyari noon. Hindi mo kayang kalimutan yung pain na dinulot sa iyo ng sitwasyon at nung tao na yon. Hindi mo kayang kalimutan yung hurt. But you can change the way how you remember it. But maybe mga kapatid, may mga tao po dito that you're watching, you made wrong decisions in the past. Series of wrong decisions. Maybe you made that mistake many years from now. Sobrang raming taon na nakalipas. Maybe you made that mistake, that decision. But this is the good news. Na hanggang ngayon, maybe minumulto ka noon at naaalala mo yun, and you feel that guilt sa iyong puso. But mga kapatid, here's the good news. God can redirect your wrong decisions in the past. Yung wrong decision, pag hawak mo, masasaktan ka. Yung wrong decision, kapag hawak mo, mas masisira ka. But your mistakes, your failures, your past, kapag hawak ng Diyos, God can turn it for His glory. Anong gagawin mo? Hawak mo o hawak niya? Di ka ba napapagod? Lagi mo na lang hawak yung beat. Pagkatiwala mo sa Panginoon. God's presence produces courage. And maybe you need courage. Kailangan mo lang tapang to let go. Lord, I want to let go of this pride, of that mess, of that decision, of that comparison. Pagkatiwala natin sa ating Panginoon. Maraming tao, akala nila kapag courageous, hindi na dapat natatakot. Hindi po. Because courage is not the absence of fear. Courage is choosing to trust God over what fear is saying. Kumbaga, nagtitiwala ka pa rin sa Panginoon kahit merong sinasabi yung takot. Sabi ng takot, hindi mo kaya, babagsak ka ulit. Sabi ng Panginoon, hindi ka nag-iisa. Sabi ng takot, baka bumagsak ka. Sabi ng Panginoon, sasamahan kita. Sabi ng takot, walang mangyayari. Sabi ng Panginoon, hawak kita. Mga kapatid, yung pagkatakot, it can change your perspective. It can make the giants bigger. Pwedeng paliitin ng pagkatakot yung iyong pananampalataya. Pwedeng palakasin ng pagkatakot yung mga problema. Pwede niyang palakihin yung issue, yung pagkatakot. Pwede niyang pagmukain na malayo ang ating Panginoon. But the presence of God changes your perspective. Because kapag ang ating Panginoon, because when God becomes bigger, problems become smaller. Hindi sinabi ng Panginoon kay Joshua, magiging madali yung journey na to, easy ka na lang kasi si Moses na yung naghirap. Hindi sinabi ng Panginoon yon. Ang sinabi niya, the Lord your God will be with you wherever you go. Mga kapatid, sa lahat ng nanonood ngayon sa ating online worship experience, following Jesus does not remove battles in life. Following Jesus does not mean no battle. Hindi porke sumusunod ka sa Panginoon, wala nang laban. Pero following Jesus means you do not fight alone. May problema pa din. After this preaching, may problema ka pa rin. After this preaching, magpapacheck up ka pa rin naman bukas. After this preaching, iinom ka pa rin naman ng maintenance. After this preaching, titignan mo pa rin naman yung report ng iyong negosyo. After this preaching, meron pa rin namang meeting. After this preaching, maghahanap ka pa rin naman ng trabaho. After this preaching, magtatrabaho ka pa rin naman at mag-grind ka pa rin naman at papasok ka pa rin naman at mag-aaral ka pa rin naman. Ibig sabihin mga kapatid, hindi porke nandyan yung presensya ng Panginoon, wala ka nang gagawin. Pero sa lahat ng gagawin mo, kakayanin mo kahit mahirap dahil kasama mo ang Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Mabuti ang ating Diyos. Ibig sabihin, meron pa ring temptation. Meron pa ring disappointment. Meron pa ring confusion. Pero ang kinabahan, hindi ka na mag-isa. Ang kinaibahan, kasama mo ang Diyos. God walks with you.
Kaya nga, ang dami mong pwedeng tignan eh. Pero ang focus mo na ngayon, kay Jesus. Amen? You fix your eyes. Na Lord, nasasaktan ako nung nasa kanan. Napagdududa ako nung nasa kaliwa. But I will fix my eyes on you. Hindi ko alam kung gaano katagal. Hindi ko alam kung anong pang dapat kong gawin. Pero magpapatuloy ako dahil sa iyo ako nakatingin. Amen? Amen? And number 3, God's presence is the real promise. God's presence is the real promise. Balikan natin yung Joshua chapter 1 verse 5. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Now, I preach this verse a lot. Actually, Joshua 1:5 is my life verse. Kung meron akong paboritong verse, it's this Joshua chapter 1 verse 5. Tignan natin, basahin ulit natin dahan-dahan. No one will be able to stand against you all the days of your life. Ibig sabihin, may presence pa rin ng pressure, ng testing, ng unmet expectation, but it cannot stand against you all the days of your life. Why? Sabi ng Panginoon, as I was with Moses, so I will be with you. Now, if you're Joshua, meron kang karapatan to ask God, ano bang meron sa inyo ni Moses? Si Moses lang 30 days ago, nawala eh. Mawawala din ba ako ngayon? Kasi sabi mo, as I was with Moses, so I will be with you. Di ba? Ano bang mangyayari? Hindi ko rin ba mahaabot yung promised land? Sabi ni God, as I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Now, this is very interesting. Kasi bakit ang lakas ng loob o bakit kayang sabihin ng Panginoon at kayang gamitin na guarantee ng Panginoon kay Joshua kung paano kung sinamahan si Moses, ganun din kita sasamahan. Ibig sabihin, there's something between God and Moses na ginamit yun ni God as guarantee kay Joshua na Joshua, wala na si Moses, pero kung paano kung sinamahan si Moses, ganun din kita sasamahan. Now, ano yung meron kay God and kay Moses na naging dahilan para si Joshua magkaroon ng confidence, magkaroon ng courage, magkaroon ng kalakasan na magpatuloy at kumapit dun sa mga pangako ng Panginoon? Ano bang meron kay God and kay Moses? Now, naniniwala ba kayo mga kapatid that God will never leave you nor forsake you? Amen. Tama po ba? Hindi tayo iiwan ni pababayaan man ng Panginoon. Pero alam niyo po ba, merong pagkakataon sa Bible na sinabi ng Panginoon to His chosen people, sa mga Israelita, naiiwan niya na sila. Exodus chapter 33 verse 3. Sabi dito, go up to this land that flows with milk and honey. This is the promised land. Pero sabi dito, but I will not travel among you. For you are a stubborn and rebellious people. Aray ko. Parang yung katabi natin. No? Matigas ang ulo. Rebellious. If I did, I would surely destroy you along the way. This is God, ha? Speaking to His chosen people. Sinasabi niya to through Moses. God to Moses, then Moses to the Israelites. Sinasabi ni God, hindi ko na kayo sasamahan. Go up to this land flowing with milk and honey. Pwede kayong makapunta doon. But I will not travel among you. I will not travel among you. For you are stubborn and rebellious. Makulit. Matigas ang ulo. O, taas ang kamay. Sino dito yung dumating yung pagkakataon, matigas din ang ulo? Sino ba dito minsan naging rebellious? Pwede pa-check yung sa TikTok kung baka may nag-appear lang na yung ini-slide na ganun. Di ba? Ako lang ata. No? Lagyan natin sa comments, okay naman. Because we are currently live din po sa TikTok. But may mga pagkakataon sa ating buhay, sobrang tigas ng ulo natin. Ilang beses ka ng pinagsabihan, ginawa mo pa rin. Nagrebelde. Hindi man sa magulang, pero sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, because of your rebellion, because of your stubbornness, di ko na kayo sasamahan.
I will not travel. Tingnan mo this is God I will not travel among you because I will surely destroy you along the way. Pero alam mo ba si Moses, sinabi niya sa Panginoon, sinabi niya kay God, God, lagi mo sinasabi sa akin that you know me, you know my name, and you found favor on me. Prove it! Sabi ni Moses, patunayan mo. Patunayan mo. Sabi ng Exodus chapter 33 verse 15, Then Moses said to him, If your presence does not go with us, do not send us up from here. Kung yung presensya mo, hindi lang din sasama sa amin, wag mo na kami papuntahin doon. Mga kapatid, Moses understood something. At gusto rin ng Panginoon na maintindihan natin ito ngayon. May naintindihan si Moses na kailangan din nating maintindihan ngayon. Sabi ni Moses, sabi ni God, Moses, pumunta na kayo ng promised land. Pero hindi ko na kayo sasamahan. Hindi ko kayo masasamahan because you are stubborn and rebellious people. Diba? In essence, parang sinasabi ng Panginoon, bakit ko pa kayo sasamahan? Lagi ako nagbibilin sa inyo yung mga commandments ko, hindi nyo rin naman sinusunod. Wag ko na lang kayo samahan. Ano pa yung silbi ng presensya ko kung hindi nyo lang din naman pakikinggan? Then si Moses nakipag-bargain. Nakipag-converse siya sa ating Panginoon. At ang sinabi niya, kung yung presence mo, hindi lang din sasama sa amin sa promised land, wag na kaming tumuloy doon. Moses understood something and mga kapatid, kapit ka sa upuan, tanggapin natin to. May naintindihan si Moses na kailangan mo ring maintindihan ngayon. Ibig sabihin, pwede ka makarating ng promised land. Pwede silang makarating ng promised land. Meron silang permission to go to the promised land without the presence of Jesus. Without the presence of God. Ibig sabihin mga kapatid, pwede kang magtagumpay sa buhay na wala ang Panginoon. Pwede kang maging achiever na wala ang Panginoon at malayo ang Panginoon. Pwede mong gawin yung mga bagay na nag-enjoy ka at masaya ka nang wala yung presensya ng ating Panginoon. Pero at the end of the day, matcha-challenge pa rin ng iyong kapayapaan. Hindi ka pa rin makakatulog. Magkukumpara pa rin. Why? Because hindi lahat ng hawak mo magbibigay ng satisfaction sa'yo. Hindi lahat ng naabot mo nagbibigay ng security sa'yo. Hindi lahat ng mga taong nakapaligid sa'yo, kumpante ka na nandyan sila palagi para sa'yo. It is the presence of God that makes the difference. Kaya yun yung naintindihan ni Moses. Naintindihan niya, baliwala yung promised land kung wala yung promise keeper. Most of us, alam niyo mga kapatid, ang focus natin palagi, gusto natin palagi yung promised land. Malayo tayo sa promise keeper. Sa promise giver. Gusto nating i-enjoy yung healing, malayo tayo sa healer. Gusto natin ng blessing, ayaw natin yung giver. Gusto natin yung gift, ayaw natin yung giver. Pero si Moses naintindihan niya, baliwala lahat ng ma-achieve namin kung wala ka. As if sinasabi ni Moses, God, your presence is heaven to me. Yung promised land, kaya siya naging promised land dahil nandun yung presence ng Panginoon. And I don't know who is this for. It may be napalayo ka na masyado sa Panginoon. And maybe nag-appear lang to sa FYP mo or dyan sa feed mo, itong online worship experiences to. And hindi ka na nakapagbasa ng Biblia. Or hindi ka na nakapag-pray. Hindi ka na nakalapit sa Panginoon. And alam mo sa sarili mo, matigas ang iyong ulo. And ini-enjoy mo ngayon yung mga blessings na nanggagaling sa ating Panginoon. Ini-enjoy mo ngayon yung achievements. Ini-enjoy mo ngayon yung buhay. Pero baliwala lahat ng achievements, influence, fame, money na meron ka without the presence of God. Because the presence of God gives purpose. The presence of God gives meaning. It is the presence of God na nagbibigay ng direction doon sa buhay na meron ka. Without God, life is meaningless. Without God, life is hopeless. Without God, life has no direction. Kaya kailangan mo ang Panginoon sa iyong buhay. Amen? Kaya pagdating ng verse 16, sabi doon, How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? Yun yung request ni Moses. Samahan mo kami. Kasi baliwala yung blessing kung hindi ka namin kasama. Yun pala yung kulang, kapatid. Kaya pala kahit ang layo na narating mo, may kulang pa din. Kaya pala kahit 6-7 digits na ilaman ng bank account mo, may kulang pa din. Kahit pala ang dami na ng branch ng negosyo mo, may kulang pa din. Kahit pala milyon na yung followers mo sa social media, may kulang pa din. Kahit pala ang dami mong sasakyan, may kulang pa din. Kahit pala achiever ka, may kulang pa din. Kahit pala nakapasok ka dun sa pangarap mong school, may kulang pa din. It is the presence of God that makes the difference.
What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? Mga kapatid, estudyante ka, but what's your difference? You have the presence of God. God is with you. Nagtatrabaho ka lang din naman sa gobyerno, parehas din kayo. Or meron kang negosyo, baker ka. Or negosyante ka. Meron kang ginagawa sa iyong buhay. You're a professional. Or maybe nasa ibang bansa kayo, you are teaching, you are a pharmacist. I don't know who is this for. Pero what's your difference? You have the presence of God. So, kaya dahil sinasamahan ka ng Panginoon, be the salt and light. Maging asin at ilaw ka to your community, to your environment. It is the presence of God that makes the difference. May provision, may future, may promise, pero may problem. Wala ang Panginoon. Available ang land, available ang blessing, available ang future, pero absent, unavailable ang presence. Anong pipiliin mo? Yung gift o yung giver? Yung healing o yung healer? Seek the healer. Seek God. And Moses understood this. That the real treasure was never the promised land. Moses understood that the real treasure was never the land. The real treasure, ang totoong kayamanan, was God. Most of us, we pray, Lord, bless my dreams. Lord, make my life easy. Lord, remove my problem. Mga kapatid, Christianity is a relationship. God Himself. In essence, the greatest blessing is not what God gives. Yung pinakamatinding pagpapala ay hindi kung ano yung binibigay lang sa iyo ng Diyos. Ang pinakamatinding pagpapala ay yung Diyos mismo. Kasi sino ba naman tayo para makapanalangin? Sino ba naman tayo para lumapit sa Panginoon? At sino ba naman tayo para iligtas ng Diyos? Ibig sabihin, mga kapatid, presence over success, presence over comfort, presence over popularity, presence over achievement, presence over answers. Ibig sabihin, may mga taong successful pero empty, may pera pero walang peace, may followers pero lonely, may achievement pero walang joy. Because people, tayong lahat, we are not created merely just for success. We are created for our Creator. We are created for God. Presence is the difference. Presence is the difference. Amen? Amen? Kaya sa lahat na nakikinig ngayon, hindi more healing, hindi more favor, hindi more freedom, hindi more influence, hindi more fame, hindi more money ang hihingin natin ngayon sa ating Panginoon, but more of Him and less of me. Until it becomes all of Him and nothing of me. Presence is the difference. Amen? Ang kailangan mo, presensya ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, pasensya na kung lagi po itong nababanggit ko sa preaching because ito yung recent na nangyari po sa amin. But last month, nung nawala po yung aking father, April 17, 2026, pagdating po dun sa emergency room, yung kapatid ko, niyakap ko rin siya. Then sabi niya sa akin, Kuya, wala na si Papa, wala na tayong mga magulang, ulila na tayong lubos. Mga kapatid, I'm a pastor. I'm preaching the word. I'm preaching the gospel to other people, teaching them to trust the Lord, to love the Lord, to obey His commands, teaching them to go and make disciples. Then nung sinabi ng kapatid ko sa akin, Kuya, ulila na tayo, wala akong masagot. Wala akong masabi, as if nablangko ako. And I kept on asking the Lord, sabi ko, Lord, tama naman ulila na talaga kami. Wala na talaga kaming mga magulang. But I still believe in miracle. Alam mo, salamat sa Panginoon. Alam mo, salamat sa Diyos. April 18 ng umaga, may tumawag po sa atin na nanay po natin to sa Jesus is Alive Community Global. And
Sabi niya, alam mo dapat kagabi pa ako tatawag sa'yo, pero alam ko puyat at pagod kayo, kaya buti na lang nakasagot ka ngayong umaga. That was Saturday morning. Then sabi niya, merong pinapasabi ang Panginoon. Ay, talagang naniniwala ko merong himala ang Panginoon. Pinigay niyo yung verse na John 14:18. Sabi doon, I will not leave you as orphans. I will come to you. Sabi ko, Lord, saktong-sakto to . Ito yung kailangan ko. Kaya sasabihin ko to sa mga kapatid ko. Na oo, wala na kaming nanay, wala na kaming tatay, wala na kaming mga magulang, pero hindi kami ulila. Dahil hindi kami iwang ulila ng Diyos. Sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, I will come to you. I will not leave you orphans. Hindi ko kayo iiwang ulila. And I don't know who is this for. And maybe masyado ka nang matagal nung huli mong pananalangin. Masyado nang matagal yung huli mong pagseseryoso sa ministry. Masyado nang matagal yung huli mong pagkakaroon talaga ng devotion sa ating Panginoon. But you can always begin again with Jesus. Hindi nakakahiya na magsimula uli sa ating Panginoon. It is the presence of God that makes the difference. Nagbago yung season, but it's still the same God. Maybe nagkaroon ng maraming transition sa iyong buhay. Maraming nawalang tao, maraming nawalang opportunity, maraming nawala sa iyo, pero maraming salamat sapagkat nandyan pa rin ang Panginoon. Amen? It is the presence of God that makes the difference. Ano sabi doon sa Joshua chapter 1 verse 5? No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. Tignan mo, ang sinabi, I will be with you. Hindi sinabi ng Panginoon, you will be with me, but I will be with you. Ibig sabihin mga kapatid, kaya ka nagtatagumpay, kaya ka merong courage, kaya merong strength, hindi dahil sumama ka sa Diyos, kundi dahil sinamahan ka ng Diyos. And sino po dito? How many among you na nananalangin at ninanais talaga, Lord, I want to experience your presence. Presence over performance. Presence over popularity. Presence over my pride. Presence of the Lord. Presence is the difference. Hallelujah. Mabuti po ang ating Panginoon. Mabuti po ang ating Diyos. Ibig sabihin, kahit merong transition, kahit merong uncertainty, kahit merong fear, merong assurance. Ano po yan? Presence. Ang assurance, presence. Hindi absence ng testing, pero yung assurance ay yung sasamahan tayo ng Panginoon. Maybe, you've been trying to do life alone. You're trying to carry everything alone. You're trying to fix everything alone. But Jesus did not come. Jesus did not only come to forgive your sins. He came so that you can know Him more. Walk with God. Be with God. And right now, God is inviting you. Not to religion. God is inviting you. Not just to a church attendance. God is inviting you for a relationship. His presence is the real difference. Amen? Amen. That is our greatest assurance. Wherever you are, whatever you do, every eye closed, every head bow, let us pray. God, we thank you and we glorify you. Salamat po sa araw na ito. Salamat po sapagkat yung iyong presensya ang amin pong kasagaruduhan na kahit gaano po kahirap yung buhay, marami pong salamat. Or kahit gaano po katindi yung testing, marami pong salamat. Kahit po merong pagsubok na hindi po namin naasahan, battles, Lord, na dinidil po namin, decisions, Lord, na kinakaharap po namin, marami pong salamat sapagkat sa kabila ng lahat, alam po namin meron po kaming kasiguruduhan sa iyong presensya. Patawarin mo kami kung may mga pagkakataon sa aming buhay that we are so dependent, Panginoon, doon sa mga hawak po namin, sa narating po namin, sa laman ng bank account namin, sa achievements na meron kami ngayon. Patawarin mo kami that naging dependent po kami doon sa mga tao na nakapaligid po sa amin. But right now, Lord, help us to understand that your presence is the real difference. Salamat, Panginoon. Mas isik po namin na mas maging close sa iyo. Mas isik po namin, Panginoon, na mas lumalim yung aming pananampalataya sa iyo. Mas isik po namin, Panginoon, na magkaroon po kami ng relasyon sa iyo. At higit sa lahat, Lord, lumalim po ito. Continue to use us, Lord, for your glory.
Lord, I don't know the current season and situation na mga kasama ko ngayon sa online community, sa online worship experience na to. But I pray in Jesus' name, i-meet mo po sila, Panginoon, wherever they are. I-meet mo, Panginoon, sila sa season ng buhay nila na to. Panginoon, patuloy po, Ama, na yakapin mo ang bawat isa at matuloy ka magpakilala sa kanila. Abutin mo po sila, Panginoon, at maging avenue po ang online worship experience na to para po mas marami pang tao ang makakilala sa iyo. Panginoon, marami pong salamat. Patuloy pong samahan ng bawat isa at patuloy, Panginoon, na kayo ang Diyos na manguna. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa assurance of your presence. Hindi man mawala ang problema, hindi man mawala ang pressure, hindi man mawala ang battles, hindi man mawala ang unmet expectation, hindi man mawala, Panginoon, yung mga dapat po namin gawin, hindi man po mawala, Panginoon, yung mga dapat po namin pagdesisyonan. Pero maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat your presence is with us. Salamat po, pinanghawakan po namin na palagi mo kaming sasamahan, hindi mo po kami iiwan, hindi pababayaan man. Napakabuti mong Diyos. Salamat po, Panginoon. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, wherever you are and whatever you do, if it's possible, pwede bang taas mong yung dalawang kamay? And I want to declare over your life, kapatid, may the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace that transcends all understanding. And may the blessing of our God Almighty be upon you today and forever. Ito pong aming panalangin in Jesus' name. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Amen.